kung ika'y pasasako. Siya'y aking pupurihin, Kristo Cordero ng Diyos. Siya'y ating walakihing, si Jesus na ipananato. Diyos ang may walakihing, Diyos na nakikitanggal, Diyos Espiritu'y purihin, Diyos na iisang tunay. Siya'y aking pupurihin, Kristo Cordero ng Diyos. Siya'y ating walakihing, si Jesus na ipananato. Maraming salamat. Bago po tayo makinig, ay ihanda po natin ating puso at isip sa ating pakikinig. Pero bago po yan ay mag-aalay po ng awit papuri sa ating Panginoon, ng Kalawan Church Choir. Tinaruan po ang Kalawan Church Choir.
sa dakilang biyaya na nagligtas kami sa kasalanan. Upang iligtas kami si Yesu Kristo na matay sa cross ay pinahayag sa amin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At ngayon kami naligtas na anak ng Diyos at ngayon lumalakas sa tamang daan ayon sa Biblia, pero para nagkulang kami. Pag-iusap po, ibigay sa aming puso ang iyong kalungan upang malaman ang tunay na katotohanan. Sa inyong pong ito ay i-announce namin ang Christian Life Seminar na nawa malabo ang mga brothers and sisters na Palawan Church sa salita ng Biblia. Nawa malakas sila para bigyan ng Panginoon maraming mga kalwalatian. Sa oras na ito, kasama kami, naway, makakalitin kami ng mga tamang salita ng Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Okay. Ang paksa ng nasa siyonso ay paraan ng Christian life. Paraan ng Christian life. So, kagabi, nalalaman natin na spiritual na sitwasyon ay dalawang sitwasyon na spiritual. Isa sa libutan, ito nasa ilalim ng Diablo. Isa pa nasa Diyos, ito ay tunay na Christian living. At ito ay papasok sa walang ng langit ito at tapos sa walang ng impyerno. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, mga makasalanan ay ligtas at maraming bago na nilalang nasa Kanya, sa kanila may bagong pamumuhay, kasalanan ng dito sa church, kasama ng bagong pamilya, lumalang sa kamandaan, at sa bagong pag-asa o langit. Kaya, lahat ay naging bago. Sa habang buhay sa salibutan, pinag-aralan namin dati ng maraming mga bagay. Pero lahat ng bagay nito ay walang kabuluhan sa langit. Ito'y mahalaga, brother sister. Kaya na tayo ay marunong sa mundo, walang malakas sa langit. Dahil lahat ng mga bagay ng mundo ito, iiwan, hindi madadala. Kaya dapat natin malaman ano ang walang. Kaya tayo dapat gumawa ng ating pusong bago. Okay? Okay. Test. Kagabi, sinabi ko sa inyo, mga tungkol sa paligtasan. Paligtasan, ito ay parang gift box. Sa loob ng gift box, may 7 na regalo. Ano ang unang regalo? Kapatawaran ng kasalanan. Kalawa, pangaring gana. Espiritu Santo. Buhay na walang hanggan. Born again. Anak ng Diyos. Dengan kaharian ng Diyos. Kaya hauni. Ito ang napakahalaga. Kapatawaran ng kasalanan. Ano ang sabihin? Nawala na ang kasalanan, kaya nawala na katakutan dahil sa kasalanan. Kaya pinaging ganap ako, kaya sa harap ng Diyos ako naging matuwid. Kaya kung ngayon naman tayo gumagawa ng katuwiran, hindi nakakasala kundi gumagawa ng katuwiran kung tamang Christian life. At dito may Espiritu Santo. Kaya sinusunod natin ang Espiritu Santo. At siya nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo may mga magandang pag-asa sa atin. At ngayon tayo nabubuhay. Ang mga buhay, narahanap ang mga bagay na walang
Mga tayo, anak ng Diyos, kaya tayo nasasakripisyo para sa ating Ama. At tayo pupunta sa langit, kaya tayo naghahanda ng pamumuhay sa langit. Ito'y Christian na. Pambayad ka. Hindi. Dahil iisipin natin ulit tungkol dito. Kung gayon, sa oras na ito, kung okay, sa harap natin may bagong pamumuhay, tayo dapat lumakad sa bagong daan. Tama. Kung gayon, paano? Ito spiritual na sitwasyon. Paano? Ano ang tamang paraan ng itong Christian life? Ano ang tama? Yes, ito. Sasabihin ko sa inyo. Ito. Ito ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan, lumipas na. At tayo, magsisimula ng mga bagong pamumuhay. Christian life. Kung gayon, ang dapat natin gawin bilang anak ng Diyos? Ito. Matthew chapter 20 verse 18. Maraming beses, sinabi ko sa inyo, Tuesday sermon. Mula 18 hanggang 20, sabay-sabay, pasaya ko natin, 1. Lumapit si Jesus kasi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibigay sa akin. Kaya dapat kayo ninyo, gawin ninyo alangan ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Bago umalis si Jesus sa mundong ito, siya ay nagsabi sa kanyang mga alaga, sa kanilang alaga. Una, gawin ninyo alaga ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila. Ito ay evangelism. Kayo dapat mag-evangelize sa lahat ng mga kaluluwa. Para sa inyo si Jesus namatay. Panampalataya kayo para aligtas kayo. Ito ay ebanghelyo. Kaya tayo nagpapahayag ng tuloy ng mga salita ng buhay sa mga kaluluwa. 20. Turuan sila mga alaga ni Jesus, dalikas na kaluluwa. Turuan sila sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano ito? Ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo ito, kasunod sa Biblia, kaya salita ng Diyos. Turuan sila ng salita ng Diyos. Kaya dalikas na brother sister, dapat mag-aral ng Biblia, salita ng Diyos. Mga bagay na iniutos ni Jesus sa atin. Kaya may dalawang pinakadakilang gawain ng church. Isa, evangelism. Isa pa, ang pang-alaga. Ito yung mission. Habang buhay, dapat natin gawin. Dalawa, evangelism. Pang-alaga ito yung dalawa ng church. Kaya sa bawat tao dapat mag-aral ng Biblia ng masigasig para bumago ang ating espiritu. Kaya ako tumutulong sa inyo. Kayo nag-aaral at nagpa-practice at lumalago ang iyong truth. Kaya evangelism para birth. Pag-alaga, truth. Sa pamagitan ng evangelism, ito ay laging tao. Pero marami kulang. Kaya sa pamamagitan ng pangalaga, ito ay lumalago. Dahan-dahan nagiging mabuting tao ng Diyos. Ito ay ating mission. Kung ngayon, para tuparin ang ganitong mga mahalagang utos ni Jesus, ano dapat natin gawin? Ito naman, Espiritu Santo naman nagsasabi sa atin. Ito, Matthew chapter 26, dito. Puro ang dakilang utos sa kautusan. Kasi sabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo.
Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalik ang buong kautosan at ang mga propeta. Kaya, turuan sila mga bagay na inutos ni Jesus. Ano yun? Dapat natin ibigin ang ating Panginoon ng buong puso natin, tapos ang ating kapwa. Sa pamamagitan ng Christian living, tayo naging alumasa sa mayroong taong umiibig sa Diyos ng buong puso at umiibig sa mga kapwa kaya ng kanilang sarili. Ito'y goal ng ating Christian living. Kung tayo umiibig sa Diyos ng buong puso, ganap na. Tayo lagi reflecto. Ito'y mahalaga. Buong puso. Bakit sinabi ni Jesus, buong puso dito? Dahil maraming mga kaaway, kahirapan, at ang nagtanaka, maraming mga hadala, kaya hindi madali na ibigin ng Diyos ng buong puso. Hindi madali. Halimbawa, walang pera, kung kayo, lahat ng ating puso, Diyos at pera, ganyan po. Mga kabataan, mga ibang brothers, sisters, boyfriend, girlfriend. Diyos, yes, Diyos, hindi ko ang Diyos, pero boyfriend, girlfriend, lahat yung puso, hindi buo. Maraming beses, ang nangyari ito, mga bagay na mabuti sa mga bagay sa lipunan, lahat ng ating puso, hindi magiging buo sa Diyos. Kaya, sino siya? Kaya na maraming mga bagay ng mabuti sa palibot niya, pero Diyos, lagi number one. Lagi Diyos ay number one. Pinakamahal ang Diyos sa ating buong buhay. Ito napakahalaga. Tayo dati makasalanan, pero paano tayo magiging ganitong kapangmahalan tao sa harap ng Diyos? Napakahirap. Patuloy, ilagay natin ang pag-ibig sa loob dito at alisin ang mga masama. Patuloy, ilagay, itapon, ilagay, itapon. Patuloy. Kaya, nagbabasa, ito ay puso ng Diyos, okay dito. Ako sa dinilabas namang diwa, ay ito, ayaw. Itapon. Sobrang dami din sa loob ng masamang bagay. Kaya, araw-araw, itinatapon. At ang kapwa na, ibigin mo yung kapwa na kaya na ninyo sa sarili. Kaya, ito ay mission ng Christian life. Pag-ibig sa Diyos at sa tao. Ikalawang mission. Pag-ibig. Pati mula sa sanibot tayo, pag-ibig sa sanibutan. Kaya, lahat daw nagnanais na maging famous, popular person sa mundong ito. Pero, nanigas na ako, ito walang halaga. Kaya na ako'y mabuting tao sa mundong ito, pero walang halaga sa langit. Kaya, ako magiging marangal na tao sa Diyos. Kaya, nagpabago ang kanilang puso pag-iisip mula sa salibutan o sa Diyos. At ang dati, ako muna mula sa sarili. Ako muna. Pero, dahan-dahan, sa kapwa, ikaw muna. Brother, sister, kayo muna. Dati, ako muna. Ito'y pag-ibig. Hindi madali. Nagsalita na madali pero kaya na magiging kanyang mga kapagmahalang tao tayo. Napakahirap. Depende sa iyong pananampalataya. Depende sa iyong pananampalataya. Mula sa saniputan, mula sa sarili, maraming mga masamang bagay,
madlang, mahirapan. Pero tayo dapat magtungo sa Diyos, sa kapwa. Ito ay tunay na pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig. Ito naman pag-ibig, pero pansamantalang pag-ibig. Walang kalakasan. Impirno, makasalita ko lang. Lahat. Ako muna. Ikaw. Magsakripisyo para sa akin. Ito yung impirno. Sa mundo, parang impirno. Bakit? Para sa akin, ikaw nahihirapan. Hindi ko ba? Kaya mahirap. Pero langit, para sa iyo ako magsasakripisyo. Usang ko. Para sa iyo ako magtatrabaho. Para sa iyo, ito'y pag-ibig ko. At ako masaya. Sa iyong bahay, kung lahat ng mga family member na nag-iisip, mga bata, paano? Ibibigay ko makaluran sa mga nanay at tatay. Nanay at tatay naman, ano gagawin ko para sa anak ko? Para patuloy sila nag-iisip mo kayo. Masaya. Kami nila, ito ba? Pero patuloy. Nanay at tatay, makulit ang anak ko. Tamat siya. Walang sakripisyo para sa akin. Anak naman. Walang mga nanay ko para sa akin. Kung kayo, hindi. Search naman, palaman search naman. Ako, paglilingkod para sa mga brother at sister. Ako maghahanda. Magkakapang pag-ibig. Pero ilan? Huli ang one sa service at mga nagreklamo, nakakato siya ng ibang mga brother sister. Ayaw. Kung kayo, hindi. Mahalaga yun. Kaya sa pamamagitan ng mga Christian life, unti-unti, natutunan natin ang tunay na pag-ibig. Kaya, ito mahalaga question. Ano gagawin ko para sa Diyos at sa mga brother and sister? Ito mahalaga question. Tuloy, ano ang aking susupili sa lahat ng kaputihan sa akin? Sa Panginoon sa lahat ng kaputihan sa akin. Ano? Walang utos tungkol dito. Bakit? Ito galing sa pag-ibig. Kailangan ninyong gawin ito mula sa iyong puso. Pusang loob, gagawin ko para sa Diyos. Ako tumamag na kahit dakilang biyaya, kaya gagawin ko para sa Diyos. Hindi ko alam anong tama sa iyo. Kayo mismo nakakaalam. Ayon sa brother sister, iba-iba. Dahil kayo naman iba-iba, talento iba, yung mukha iba. Anyway, kayo umanggap ng tututong pag-ibig ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Kaya sa ating puso may pag-ibig ng Diyos. Kung ba yun? Okay, ipakita ninyo yung pag-ibig ng Diyos sa iba. Ito ay Christian life. Kung kayo, isip natin. Paano? Muna agad, may dalawang bagay. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo. Tapos, bigyan mo ang iyong kapwa. Kung paano pwede natin ibigin ang Diyos? Anong paraan? Tamang paraan. Anong tamang paraan? Ito, kayo ba may experience na pag-ibig sa iba? Kung kayo mayroong isang tao na iibig ninyo, kung kayo, ano ginagawa ninyo? Kaya? Mahirap ba? Lalaki, babae, sila nakamahala. Kung ano ginagawa nila, una, malayo o malapit? Malayo o malapit? Malapit. Tama, ito pag-ibig.
ito'y mga resulta ng pag-ibig. Hindi lumalayo sila, hindi lumalapit. Dahil sa pag-ibig, kaya sana makita siya. Patuloy, sana. All day, sana. Makikita siya. Kung kayo mag-asawa, all day. Sa buong buhay, magiging isa. Tapi dalawa, lumalapit, last, magiging isa. Ito pag-ibig. Kasalanan, at isa, kaya sa kasalanan, maging dalawa. 4, 6, 8, nahiwala. Ito'y kasalanan. Kapag pumasok ang kasalanan sa Palawan Church, na yung lahat, magkakalihan. Pumasok sa pag-ibig ng Diyos, marami tayo, magkakaisa. Pag-ibig, kasalanan. Kaya sa mundo, lahat, iba-iba, isa-isa. As church, isang pamilya. Kung ngayon, tayo, Diyos, paano lumalapit? Paano lumalapit? Lalaki, asawa, sila lumalapit. Kung ngayon, anong ginagawa nila? Tahimik o maraming mga salita? Maraming salita, di ba? Maraming pag-ibig, ingay. Wala sila nasasabi. Ano po? Maraming oras, sama. Maraming mga communication. Ito'y pag-ibig. At para maging isa, ito'y pag-ibig. Kung gayon, tayo umibig sa Diyos. Kung gayon, ito'y tama, lumalapit sa Diyos. Diyos naman lumalapit sa akin. Ako naman lumalapit sa Diyos. At ang maraming mga communication at magiging isa. Paano? Tayo naman nagsasabi sa Diyos, Diyos naman nagsasabi sa akin. Ano ito? Lumalapit, sabihin, ako nagbibigay ng puso ko sa Diyos. Diyos naman nagbibigay sa akin ng kanyang puso. Sa cross, ano yung sabihin? Paano iniibig tayo ng Panginoon? Sa cross, ito ebidensya. Siya ay umibig sa akin ng kanyang buong puso niya. Kaya siya ay naglagay ng kanyang buhay sa cross, namatay. Kung bayo, ako naman umibig sa Diyos, kung bayo, anong gagawin ko? Ako naman maglalagay ng buhay ko sa cross. Ito'y pag-ibig, hindi mo ba? Hindi siya natin ko. Paano ako lumalapit sa Diyos? Diyos, palagi kasama ko. Ito pa ako niya. Kaya nasa loob, may Espiritu Santo. Kung ngayon, okay na, Diyos, palagi kasama ko. Kung ngayon, ako, paano ako lumalapit sa Diyos? Kaya tayo lumalapit sa Biblia araw-araw. Bakit? Dito, sa pamamagitan ng Biblia, ang Diyos nagsasabi sa atin. Kaya, sa pamamagitan ng salita, ang Diyos nagsasabi sa atin. Ito, direction. Mula sa Diyos, mula sa atin. Direction. Ito yung salita. Ito, galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Kaya kung kayo naglalagay ng salita ng Biblia sa iyong puso, pag-ibig. Tama po ba? Yung lalaki, ito ay malayo. Ito dito sa Pilipinas, mga OFW. Sa Saudi, nanay, umalis sa Saudi. Doon sa Saudi siya ay nagpadala ng sulat sa anak. Kaya anak, may pag-ibig sa nanay. Kaya siya ay tumanggap ng kanyang mga sulat ng pag-ibig ng nanay. Kung anong ginagawa niya? Sulat ng nanay. Tama?
Bakit? Bakit hindi ko pag-ibig? Pag-ibig. Kung ayaw, kita ko. Biblia. Pero baka Biblia, kung ayaw, kakalakad ang Biblia sa inyo? Ganito. Pag-ibig. O ayaw, uli. Ito'y pag-ibig. Ay ito, panalangin. Mula sa atin, tungo sa Diyos. Ako nagsasabi sa Diyos, ito panalangin. Salita lang, walang panalangin kung may problema. Lalaki, babae, nagmamahala. Pag lalaki, maraming beses nagsasabi sa babae, pero babae, tahimik. Tuloy, tahimik. Sige. Kung ba, ito ba pag-ibig? One way pag-ibig. Ito ba tama? Hindi. Two-way. Pag-ibig. Two-way. Hindi broken. Kaya sa pamamagitan ng salita, panalangin, pwede tayong umibig sa Diyos. Kung kayo sumusunod sa Biblia ng may buong puso, yes, tama ang pag-ibig. Kapag kayo nananalangin sa Panginoon ng buong puso ninyo, tunay na pag-ibig. Kaya sa pamamagitan ng salita at panalangin, tayo lumalapit sa Diyos. Kaya pinakamahalagang gawain sa Christian life, una, salita. Dos, panalangin. Ito yung pag-ibig sa Diyos. Ilang beses kayo napabasa ng Biblia at panalangin? Every day. Ito yung pag-ibig sa Diyos. Halaga. Una, salita. Juan, chapter 1. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Walang ibang paraan para makilala ang Diyos. Kung may Biblia lang ito sulat ng Diyos para sa atin. Kaya maraming mga kwento ng Biblia nagsasabi tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Alam ba, Juan chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. Salita ay Diyos. Naging tao. Diyos ay naging tao. At tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gayanan sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya katotohanan, Jesus Cristo. Kaya Diyos ay naging tao, o Jesus Cristo. Kaya Jesus Cristo ay Diyos. Hindi nakikita ang Diyos, pero siya ay naging tao. Kaya nakikita natin si Jesus. Unang mga sa 2 verse 1. Yaong buwa sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napamasdan, at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayak. Aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo ay aming ibinabalita. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa amin ay pinahayak. Si Jesus Cristo. Kaya, awit sa 2 verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakas sa payo ng masama, hindi ba tayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi man sa upuan ng mga matuluyan, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nabubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sino mapalad ng tao? Sino pinapala? Siya umalis sa daan ng mga kasalanan at nasa kautusan ng Diyos ang kanyang kagalakan. Sa Biblia, siya ay may kagalakan. Kaya siya nabubulay-bulay araw at gabi. Kung
Ito'y kautusan, yung mga nasa pilitan, kung gayong boring, mga Bible, boring. Pero may pag-ibig ito. Ang kanang kagalakan sa salita ng Diyos. Kung kaya dito may kanyang puso. Kung gayon, siya anong ginagawa niya? Ako bulan-bulan araw at gabi. Araw at gabi. Boring hindi. Mas may babalak siya. Babalak siya. Bakit siya uminis sa Diyos? Ay, ito. Galing sa Diyos. Kaya minamahal ko ang Biblia. Yan. Ito napakahalaga. Bakit tayo nakabasa ng Biblia? Dahil sa pilitan o dahil sa kusang loob? Dahil sa pilitan, kung walang halaga. Uri. Pero dahil sa kusang loob, masaya. Bagal. Ito'y bakit. Apokalipsis 1:3, kapalan ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupan ng mga bagay na sulat dito. Sa kanila ay pagpapala ng Diyos. Ito, hindi maraniwang aklat. Ito, tunay na salita ng Diyos. Ito, nagsasabi sa atin na walang hanggang kaharian ng Diyos. Walang hanggang kanipala. Ito ating kayamanan. Talaga, maraming mga brasista hindi nakakala tungkol dito. Ito'y tunay na kayamanan, brasista. Nasambulo naman. Sanggol, walang kaalaman tungkol sa pera. May ginto. Mahal. Ginto. Pero sa sanggol, siya ay nag-try. Kumain. Pero, tigas. Ayan. Kita po. Bakit? Hindi makain ito. Candy. Isang mga kopi ko candy. Matamis. Siya ay umibig. Kopi ko candy. Ay, matamis ito. Ginto. Ay, walang lasa. At matigas. Ayaw. Ito sanggol. Pero sa inyong mata, ano mas mahal? Kopi ko candy o ginto? Ginto. Sing-sing na ginto. Ginto. Kung isang ginto, sobrang daming ginto na kopi ko candy. Ako ba? Pero walang kaalaman. Maraming tao nakafocus sa mga bagay ng mundo ito. Dahil hindi nila alam ano ang tunay na mahalaga. Lahat ng mga bagay ng mundo ito may katapusan, hindi matadala sa langit, at iiwan. Ito matatanggap katotohanan. Pero siya ay nag-iisip tungkol dito. Kaya sangkol mo mata. Gusto mo lang na Kristyano, nakafocus. Ano mang walang agad. Ano mang tunay na kayamanan. Kaya sila ay nakahanap dito. Ano ang perlas? Ano ang ginto? Hanapin ninyo. Dito marami, brothers and sisters. Ito, Juan chapter 40, verses 50. Kung ako ay minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya, pagsunod sa Biblia, may relasyon sa pag-ibig ng Diyos. Maraming beses sinabi ni Jesus, siyang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ng mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. Ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Siya ay mamahalin ko at ihaya ko ang aking sarili sa Kanya. Sumangos si Jesus sa Kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita. Siya ay mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tutupad ang aking mga salita. Ang salitang iyon ay hindi aking, hindi sa Ama at sunod sa akin. Ito mahalaga ito dito. Ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama.
ang nagmamahal sa akin ay tumutupad ng salita ng Diyos. Ano ba? Frutos. Ay ito ba? Ihahayag ko, Jesus, ihahayag ni Jesus ang aking sarili sa Kanya. Kaya, kung kayo umibig sa Diyos at tumutupad ng Kanyang salita, anong mangyayari? Ihahayag ni Jesus ang Kanyang sarili sa inyo. Kung ngayon, nakikilala patuloy ninyo na mas mabuti si Jesus Cristo sa iyong puso. Kaya, bakit patuloy napabasa ng Biblia? Inihahayag ni Jesus ang Kanyang sarili sa mga nakabasa ng Biblia. Ito, tumaga, sikreto para sa sister. Sikreto. Secret. Hindi ka rin nakakala. Try it. Isa pa. Siya ay mamahalin natin Ama at kami, sino? Amang Diyos, Yesu Cristo. Kami, kasi namin Yesu kami, kaya Diyos at Yesu Cristo, lalapit sa Kanya. Sino sa Kanya? Mga tumutupad ng salita ng Diyos sa Kanya. At kami gagawa ng tahanan kasama siya. Kapag kaya patuloy ako nababasahin nyo, basahin mo ninyo ang Biblia. Papakubulay-bulay ninyo ang Biblia. Kapag ninyo matakuan, tunay na makahalagahan ng Biblia. Kung kayo, pwede nyo malaman, napakatamis ng salita ng Diyos. Hindi mo rin ito. Ito sa dito, wala kang kayamanan, walang kapaliwalagian, walang bunga ng Espiritu Santo. Napakaraming mga mahalagang bagay sa loob dito, pero tama kayo Biblia. Kaya tatakuan ninyo mga walang bagay. Kaya maraming mga kahirapan sa mundo. Hanggang kamatayan, hindi mawawala ang kahirapan ng mundo ito. Bakit? Dahil sa Diablo, magpapatuloy. Ibigay sa inyo ang maraming mga problema sa inyo hanggang kamatayan. Ito vision niya. Ha? Alam ba, brothers na? Kaya huwag kayo maglakulang po sa Diablo. Walang halaga. Mag-focus sa katotohanan. Walang ibang tamang paraan. Kung kayo hindi nababasa ng Biblia, kung saan galing, ay natulong sa inyo. Saan galing ay sa klolo? Saan galing? Diyos? Pero lumayo sa Biblia. Paano? Imposible. Ispinin katotohanan. Sa pamagitan ng Biblia, kumikilos ang Diyos. Kaya ito'y tunay na makaisang pa. Unang 1 chapter verse 4, diba? Ang nagsasabi, kilala ko siya, hinihingi nito pa ng kanang utos, ay sinungaling. Isa ako nagsabi tungkol dito, maraming beses sa Sego Fellowship. Ang katotohanan ay wala sa Kanya. Ang sinumang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Patuloy, sinasabi ng Biblia, pag-ibig ng Diyos, nasa Biblia. Kaya tayo, pagbabasa ng Biblia, tumutupad. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito, salita. Kaya, ito, walang ang friend. Sana kayo magkakala tuloy Biblia. Sa higaan, sa siya lamang. Tuloy. Kasana bilhin ninyo every year isang mga bagong Biblia. Bakit? Lalo na sobrang daming ganito nag-aral, nabasa, kaya lalo na kailangan bago.
Korea ako, yung una ako nagbasa ng dito kanina every year bago. Kaya New Year ako bumili ng bagong yung mga Biblia. Talaga. Marumi. Napaka ng mga bagay matulay. Maraming tulay. Napuni. Ano gagawin ninyo? Tinaman po ba ninyo? Ang Panginoon? Kung ano gagawin ninyo? Kano sa iyo lalo? At tapos panalangin. Awit chapter 62 verse 8. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng pananampalataya. Ibuhos ninyo ang iyong puso sa Kanyang harapan para sa ang Diyos ay kanungan. Ito ay panalangin. Ibuhos ninyo ang iyong puso sa Kanyang harapan. Puso. Kaya sa panalangin walang kasinungalingan, walang katayan, walang kalusuhan. Talisay. Banal. Kaya panalangin ko'y banal. Dahil sa harap ng Diyos, tayo dapat napapahayag ng ating puso. Sa harap ng Diyos. Kaya hindi kaya magsinungaling. Pwede ba kayo magsinungaling sa Diyos? Sa tao, pwede. Pero sa Diyos, kaya ba? Imposible. Kaya ang mga nananalangin sila ay laging dahan-dahan, laging banal at tapat. Lucas 11 verse 9. Sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Kumana kayo, kayo ay makakakita. Tumuktok kayo at kayo ay makubuksan. Kung kayo nga ay masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa iyong mga anak. Gaano ba kaya ang Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya? Ito. Maraming mga tao nakakala na mga bakit natin hingin sa Panginoon. Tama. Pero ano uling bagay gusto ninyo? Sa mundo ba dalawang uling bagay? Isa sa Diablo, isa sa Diyos. Tama? Ilang bahagi sa Diablo, ilang bahagi sa Diyos. Kung kayo. Anong bagay hihingin ninyo sa Diyos? Mga bagay ng Diablo? Kung kayo, mangyayari ba? Hindi. Only ito lang, mga bagay ng Diyos. Ano ito? Liwanag, kabutihan, katuwiran, kabanalan, pag-ibig. Humingi kayo ng lahat ng mga bagay na ito, mangyayari, tatanggapin ninyo. Pero, ito, kung kayo humingi ng mga bagay ng kadiliman, kasamaan, kasalanan, mga kapuotan, wala mga halimbawa, pera. Panginoon, kailangan mo maraming pera. Para saan? Para gawin ang kawan ng Diyos. Kung kayo ito mangyayari. Pero, para gawin ang mga bagay ng Diablo, kung kayo hindi mangyayari. Very simple. Bakit? Diyos nagbibigay ng Kanyang Espiritu sa mga nananalangin. Hindi Diyos nagbibigay sa atin ng mga pera, hindi. Kundi ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Ito naman, kailangan mabala. Magaling na pag-iisip ng dito. Panginoon, kulang na ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sana ako magbinulay sa Kanya. Pero kung mahina ako, bigyan ako ng kalakasan, Panginoon. Kung kayo, ito tama sa Diyos. Kung kayo, okay, katama kong dito. Pero, Panginoon, kailangan ko mga
10,000 piso para magbayad sa napautang. Kung gayon, ito pa para sa Diyos. Sa Kawikaan, anong sinabi ng Diyos? Ayon sa Biblia, bawat utang, brothers and sisters, baliban sa pag-ibig lang. Ibang bagay, bawat utang. Bakit? Utang, sabihin, maglilingkod niya. Kapag kayo ay nangutang sa tao, kapag kayo maglilingkod niya, dahil sa pera, tinakip kayo. No? Kaya ayon sa Biblia, bawal utang. Pero Pilipino, sobrang dami utang. Sobrang dami utang. Kung papasok kahit ang mga masamang kauwalian, tradisyon ng utang, sa church kung kayo masisira ng ating religion. Talaga, kung kayo may utang, sandali, tapos na ang problema, magbayad kayo, mga bawal pangutang para sa iyong magandang Christian life. Talaga, kayo anak ng Diyos, pero dahil sa utang, magiging alipin ng diablo. Kung ako mga bayanan, sana mapabayar ako ng aking utang. Kasi pamilya ko. Pero, I'm sorry, hindi ako bayaran. Very sorry, hindi ako bayaran. Juan chapter 6 to verse 23, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, sa akin, mga naibibigay niya ito sa inyo. Dito ba? Anuman. Kaya maraming tao nananalang sa Panginoon ng mga anumang bagay, o mga anumang bagay. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Okay, isipin natin. Kung tayo humihingi sa Diyos ng mga bagay ng diablo sa pangalan ni Hesus Kristo, anong mangyayari? Pwede kayong mamatay. Dahil ito walang pag-iisip. Ito humingi sa akin ng mga bagay ng kawa ito sa pangalan ng anak ko. Ito, value. Apa ba? Imposible. Ito ano man? Sikreto ito sa mga anumang bagay sa Diyos. Hanggang ngayon, wala pa kayo hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Ang mga naligtas na Kristiyano, saan? Sa ano ba yung kagalakan? Sa kasalanan? Kung tama ba siya naligtas? Bakit siya magalak sa kasalanan? Dahil sa kasalanan, si Jesus namatay. Kasi siya nakitawag ni Jesus. Pero sa kasalanan siya may galak. Kung ba yung magkaiba? Hindi po ba? Kaya Kristiyano sila umalis sa kasalanan. Kaya nasaan ang kanyang kagalakan? Sa pamutihan. Brothers and sisters. Kayo anak ng Diyos, kayo lumayo sa diablo, kasalanan, at malapit sa Diyos, sa kabutihan, kaya kayo humingi ng kabutihan. Ito yung siya. Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng manalangin at pagsamo na may kapagsalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kakalingan sa Diyos. O pagsamo at pagpapasalamat. Ito yung pangalan. Anong hinihingi natin sa Panginoon? Tayo umasa sa langit. Kung may tayo humingi ng mga bagay ng langit sa Diyos, kung matatanggapin natin ito bagay ng langit, bakit tayo humingi sa mga bagay ng diablo? Ano bakal na? Pagkaiba, hindi po ba? Isipin ninyo.
Kaya hindi madali ang panalangin. Una, dapat natin malaman. Ano ang hihingi ko sa Panginoon? Ito naman, ito, mahirap. Totoo lang, una yung sitwasyon. Ano kinakailangan ko? Ano? Sa paningin ng Diyos, ito, bukas mamamatay. Ano dapat niya hingin sa Panginoon? Kaligtasan, yun lang. Pero siya humingi sa Diyos, maraming pera. Pero bukas mamamatay. Ano man na ba? Hindi po ba? Ito, brother, sister, dapat natin isipin katotohanan. Kaya, mabisang panalangin. May apat na condition para mabisang panalangin. Una, pagsunod sa salita. Juan, chapter 15:7. Kung kayo mananatili sa akin, ang mga salita ko na nanatili sa iyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, ay ito gagawin para sa iyo. May condition. Kung kayo mananatili kay Jesus. Kapag tayo nasa loob ni Jesus at ang salita niya nanatili sa akin, kung gayon, anong bagay hingin niya sa Panginoon? O mga tamang bagay ng Diyos. Diba? Ito ang mabisang panalangin. Ayon sa Biblia, ano ang walang hanggan? Hingin ninyo ito, walang hanggang bagay. Hingin ninyo. Huwag inyong hingin ang mga bagay ng mundong ito. Ito pansamantala, walang malakasan. At iiwan. Bakit humingi kayo ang mga bagay na iiwan sa mundo? Walang alaga, brother, sister. Kaya, kung natin dapat sumunod sa salita at manalangin. Sa pamangkin ng Biblia, kung natin malaman, anong bagay hihingi ko sa Diyos? Yes. Tapos, Matthew chapter 6:5, kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga magpakunwari, sapagkat binubilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga, sa mga panulukan at mga lansanan, upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sa sa iyo, tinanggapan nila ang kanilang natikala. Ngunit kapag ikaw nananalangin, pumasok ka sa iyong siling at pagkasira mo ang pinto at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakikita ng mga lihim ay nakatibalaan ka. Bakit? Panalangin. Ito'y ngunit ako, Diyos lang. Ako nasasabi sa Diyos. Kaya, ito, pumasok sa kanyang silid, sara ang pinto. Bakit? Kailangan tahimik na sitwasyon para mag-focus sa Diyos. Kung kayo maraming mga pag-iisip sa loob, kung kayo hindi kayo manalangin, dahil sa iba't-ibang mga pag-iisip. Kaya, para manalangin sa Panginoon, kayo dapat magayos ng ating puso. May problema, may kaway, kung kayo patawarin. Sa harap ng Diyos. Tayo, mananalangin sa harap ng Diyos. Kaya, ilagay ninyo ang iyong sarili sa harap ng Diyos. Tapos, para sa kabutihan. Santiago chapter 4, verse 3, kayo ay humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humingi kayo sa masamang dahilan upang bubulin ninyo ito sa iyong mga kalayawan. Oo. Hindi mangyayari ngayon ng mga masamang panalangin. Halimbawa, kung yung anak, humingi sa iyo ng mga 1,000 piso. Nanay, ibigyan natin ng 1,000 piso. Siya ay bata pa. Kung kayo ba bibigyan sa kanya 1,000 piso?
siya ay nakadala ng 1,000 piso, ang 1,000 piso, siya ay pumunta sa palengke, anong mangyayari sa kanya? Anong mangyayari sa kanya? Siguro, isang masamang tao ang nakaw ng pera o pwede mangyari sa kanya ng problema. Pwede matumbang sa kalsada. Diba? O dahil sa pera, lumalaki sa kanya ang diablo. Alam mo, kung yung mga anak humingi sa inyo, nanay, diyan ako ng isang malaking kabak. Bakit? Ito nga masayang karuan. Kung kayo karuan, magbibigay sa kanya? Hindi. Hindi. Kaya, kung dapat natin malaman, ano ang kabutihan? Kaya hanggang ngayon, guys ko, anong mga bakal na ibibigay ng Diyos sa atin? Liwanag. Mga bagay ng liwanag, kabutihan, katuwiran, kabanalan, at pagiging. Kung ang iyong hinihingi, ito ay nasa loob na kayo ng mga kaputing bagay, kung kayo alis, tatanggapin niyo. Dahil ito, magiging kalwala yan sa Diyos. Pero maraming tao humingi sa Diyos. Kadiliman, kasalanan, kasamaan, at karumihan, at kapuotan. May kadiliman sa puso. Hindi mangyayari, walang pagkakala. Kung yung anak pumunta sa iyo, siya'y magalak. Magalit. Galit na galit. Kaya humingi sa iyo, nanay, hindi ka na pala pakain. Kayo. Ano gagawin? Dahil sa takot, kayo ba nagpakain? Muna, bakit ikaw mawali? Bakit anak ko? Siya nasasabi, papatayin ko siya. Ano gagawin niyo? Okay. Ano ba kayo nanay? Ito nga nasa loob ng kadiliman. Kaya, kapag tayo nanalangin sa Panginoon, dapat natin isipin ang ating sarili. Ako ba ngayon nasa loob ng liwanag? Kabutihan. Ako ba humingi sa Diyos para sa kalwalatian ng Diyos? Kung kayo humingi sa Panginoon ang kalwalatian ng diablo, hindi mangyayari. Lucas chapter 18 verse 1. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang daling harap kung paano sila dapat laging manalangin at huwag malumpay-pay. Ay hindi ba bigyan ng Diyos ng kalukatawan ang kanyang mga pinili at misigaw sa kanyang araw-gabi? Kanya bang mabilis sila? Nasa po sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Bakit tayo magiging malumpay-pay? Bakit? Ako humingi sa Diyos pero hindi kaagad nangyari kung tayo malumpay-pay. May sakit. Ang Panginoon sakit, sana ako gumaling. Pero hindi kung tayo malumpay-pay. Isipin natin tungkol sa sakit, karamdaman. Maraming tao humingi sa Panginoon. Panginoon, sana gumaling ako. Bakit? Kung ikaw malusog, anong gagawin mo? Kung siya ay makakasala, ang kanyang puso, nakulano, makakasala ako. Kung gayon, pwede ba bumati siya? Sakit, ito'y blessing sa kanya. Dahil sa sakit, hindi kaya makasala. Sana kayo umaman. Kung kayo, ano gagawin ninyo ang mayroong kayamanan? Ano gagawin ninyo
kayo may maraming pera. Anong gagawin niyo? Kayo ba makahandog sa para sa kalaking sustenta? Pero ba kayo mga tao, ako sana magkaroon ng maraming pera para sa kalaking sustenta? Pero ba kayong tao, brothers and sisters? Hindi ba dahil? Sana ako mag-ibinilay sa ibang island, Bohol o Mindoro o Masbate. Dahil doon walang church tao. Kaya ako, makakantong na maraming pera para sa kanila. Pero makakantong para sa sister. Kung natakpan ninyo, 1,000 piso, anong gagawin ninyo? Muna, anong pagkain kakain ko? Anong pagkain masarap? Anong bagay bibili ko? Ito yung unang ating pag-iisip. Hindi po ba? Kung may pera, muna tayo nag-iisip para sa ating sarili. Ito yung ating masamang diwa. Walang tao nag-iisip. Sana gagamitin para sa lahat, para sa kalagayan. Kaya na ako luto, pero sana ibang brother sister, pag-imal ng puso. Hindi madali ito, brother sister. Lahat ng tao nag-iisip. Muna ako. Ito ba pag-ibig sa kapwa? Hindi madali, brother sister. Kaya, ito. Kaya mga pananampalataya. Bakit hindi kaagad nangyayari? Sa paningin ng Diyos, hindi tamang panahon kung ba hindi mangyayari. Kaya naman, ano na lang yun sa Panginoon para paligtas sa aming ibang pamilya. Pero bakit hindi pa naligtas? Dahil sa iyong panalangin, nagsimula pumulos ang Espiritu Santo. Pero bakit hindi pa naligtas? Ang kanilang puso napakatigas. Tinututok ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Pero hindi siya nabugas. Patuloy, dahil sa iyong panalangin, Espiritu Santo patuloy. May tinututok sa kanyang puso. Pero, matigas. Kaya hindi pa naligtas. Kaya huwag kayong tumigil ang panalangin para sa pamilya. Tuloy, panalangin. Huwag, ano kayo tayo? Ito'y panalangin. Kaya sa pamamagitan ng salita at panalangin, pwede natin ibigin ang Diyos. Kung kayo umilig sa Diyos, palagi babasa ng Biblia at tumutupad ng kanyang salita. At panalangin na may timing na puso sa Diyos. Kaya, ano mangyayari? Tuloy lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita at panalangin. Kaya na maraming kahirapan sa mundo, pero siya ay lagi masaya. Bakit? Malapit sa Diyos. Talaga. Na upang tuparin ang ikalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng iyong sarili. Una, ito fellowship. Ito, pag-ibig sa mga naligtas na kapwa. Inibig natin ang mga naligtas na kapwa. Ito ay tinatawag na fellowship. Kaya tayo nagsasama-sama sa iglesia. Ito ay fellowship. Pag-ibig, marami ay magkakaisa. Kaya vision ng fellowship, maraming mga brothers and sisters magkakaisa. Cell group, maraming mga cell group member magkakaisa sa pamamagitan ng cell group fellowship. Lahat ng mga kalawang church member magkakaisa sa individual. Lahat ng mga naligtas na Pilipino magkakaisa sa Summer Retreat. Kung pwede, kapag tumating si Jesus, lahat ng nalaligtas na sa buong mundo, makakaisa kasama ni Jesus sa langit.
Unang 1 chapter 1 verse 3, ipinahayag namin sa inyo, yaong kami nakita, ang narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama, fellowship sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sama sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Fellowship palagi kasama ng Diyos. Kung walang Diyos, walang si Jesus Cristo, kung kayo hindi karaniwang kapuluhan sa mundo, sa grupo, mga sports club, mga lasting club, mga bicycle club, mga motorcycle club, marami. Sa kanila, walang Jesus. Kaya, ito karaniwang pakikisama, pero tayo, kasama ni Jesus, kaya ating fellowship, ibanan. Tunay na ating fellowship. Unang Korinto chapter 2 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ginawa kayo tungkol sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesus Cristo na ating Panginoon. Yes, tinatawag kayo tungkol sa pakikisama ng kanyang anak. Kaya tayo, nagtitipon-tipon kasama ni Jesus sa pangalan ni Jesus Cristo. Ito'y banal na fellowship. Matthew chapter 18 verse 19, sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag makasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking ama na sa langit. Sapagkat kung saan nakakatipon ang dalawa at tulo sa aking pangalan ay naroon ako sa ipinan nila. Ito iglesia. Sa kanila ay pag-ibig. Dalawang o natulo. Kung mas marami, mas makapangyarihan. Kaya sa Panginoon Diyos ito, awit chapter 133 verse 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang makakapatid ay sama-samang namumuhay na nakakakisa. Dahil dito may tunay na pag-ibig. Kung ngayon sa ating Palawan Church, tama ba? Sa paningin ng Diyos, napakabuti, napakaligaya. Tayo ba sama-samang namumuhay na nakakaisa? Ano sa iyong pag-iisip? Sino pwede gumawa ba dito? Paningin Palawan Church? Ako lang? Kung ako magsasabi sa inyo, kung kaya ba? Bawat isa, bawat member, dapat makakaisa. Bawat isa. Ay, ako muna. At kayo naman, sama-sama. Kung may sa paningin ng Diyos, doon may pag-ibig. Napakasaya. Kaya, tayo haharap sa Diyos sa katapusan. Kung kayo, sana makinig ako ng kayong salita ni Jesus. Napakabuti, napakaligaya ang Palawan Church. Dahil nakita ko araw-araw ang maraming mga pag-ibig sa inyo. Kaya ko ba? Kaya ko ba o imposible? Kaya? Kaya. Imposible? Hindi pa naligtas. Dito may pag-ibig ng Diyos. Kung ibagin niyo yung pag-ibig sama-sama, bakit imposible? Ito'y ay na iglesia. Sa sentro natin may pag-ibig ni Jesus. Tunay na pag-ibig ni Jesus. Unang Pedro chapter 22, kung ngayon, nililinis na ninyo ang iyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang iyong pagsunod sa katotohanan. Paano tayo magiging malinis? Sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ano yung sabihin? Patuloy, inaalis natin ang mga masamang bagay at katotohanan, sa katotohanan patuloy nilalagay sa loob. Kaya, dahan-dahan
Kaya kayo ay tunay na pag-ibig sa isa't isa. Dati, marumi pa, hindi kaya magbahala sa isa't isa ng tunay. Pero ngayon, lagi malinis, kaya ngayon, posible na magbahala sa isa't isa. Yung tunay na pag-ibig ni Jesus. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay ng puso. Ng buong alab mula sa dalisay ng puso. Ang alam na puso. Alam na puso. Matitin na ako. Tama? Pilipino ito. Eh? Kaya, brother, sister. Sa mundo, pero sa iglesia, kaya bakit? Tayo'y may tunay na pag-ibig. Kaya kapag tayo sumunod, basta kayo ng pag-ibig ni Jesus, kaya kapag tayo nakakaisa, tingnan ninyo, mainit, puso, mainit na, pag-ibig. Talaga, marami kaya lang, pero masaya dahil sa pag-ibig. Romans chapter 12, verse 15. Makigala kayo sa mga nagagala, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Magkaisa kayo ng pag-isipo. Makigala, makiiyak. Ano yung sabihin sama-sama. Huwag ninyong ituon ang iyong pag-isip sa mga palanong bagay. Kundi, makiayon kayo sa mga bagay na may kapakubabangan. Kaya lagi sama-sama. Dito may pag-ibig. Sama-sama. Lagi isa, walang pag-ibig. Sama-sama, may pag-ibig. Kaya huwag kayo magaling sa iyong mga sarili. Kaya makasarili ito kasama. Makasarili kasama, makakapa, kabutihan. Makasalibutan, kasama. Maka-Diyos, kabutihan. Dati tayo makasalibutan, makasarili. Pero tayo tumutungo sa maka-Diyos, maka-kapo. Ito'y tamang direction. Ito'y condition. Buong puso. Kaya palagi dapat kumawa tayo ng makabutihan ng usang loob. Ito'y ba? Usang loob. Huwag ninyo bandihan ang sinuman ng masama-sama. Ito kadiliman, di ba? Isipin ninyo ang mga bagay na puli-puli sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa iyong makakaya ay makipagbahay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Ay, parang salita ito, dito naman ito, isa-isa, maki. Para ito'y pangalan, velos. Para dito, ito naman bagay, para magkakaisa tayo. Romans chapter 40, verse 30. Huwag na tayo humato pa sa isa't isa. Humato. Madali tayong humakatol ng mga ibang oral system. Ako, nasasakrit ko siya. Bakit hindi siya? Pwede siya may tamang ibang mga kadailanan. Kaya hindi kaya. Bakit ako nagkakagulo sa church? Pero hindi siya. Siya kumain lang. Ako, pagluto lang. Kaya, unfair. Pwede. Bakit siya nakalaro ako kalilinis? Bakit? Pwede. Pero, huwag tayong humatol sa isa't isa. Bakit siya ay nakalaro? Okay, sa bahay. Bakit ang nanay nagluluto at ang bata kumakain lang? Bakit? Bakit ang mga bata kumakain lang? Bakit hindi sila nagluluto? Kaya, kapag nakita ninyo ang mga naglalaro sa labas, siya ba?
siya adulto, pero ayaw, makasagripisyo, ano mangyayari? May disiplina. Maraming sa Diyos. Kaya, huwag kayong matter sa iyong mga brothers and sisters. Kung kayo naman, makakaroon ng problema. Dahil ito naman, kadiliman. Nakikita ng Diyos ang langit sitwasyon natin. Kaya, huwag tayong matter sa isa't isa. Kundi pa siya na huwag ulagay ng matter at isuran ng mga malapit sa daan ng kanyang kapatid. Ito, kasamaan. Kung sa loob natin, kayong lahat, mayroon pa dito mga masamang diwa. Ako naman mayroon pa itong diwa. Pero ako, nakitiwala sa Diyos. Kapag nakita ko isang brother sister, mga brother sister, at hindi tapat sa iglesia ko ngayon, siguro may tamang kanailan. Siguro. Kaya hindi ko alam. Sana siya nag-iingat na kanyang dapat ng marami. Kaya, nakikita ng Diyos siya. Ang Diyos, atol. Kaya, huwag tayong mator sa mga pasista. Ito, Juan chapter 13 verse 34. Kundi, kami nagtito. Ito, 34, 35, kasi sabay, ay tuwan. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo ipagmahalan sa isa't isa. Kung paano pinamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan dito ay makikilala lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alaga kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ito ay bagong utos ni Jesus. Pagmahal kayo sa isa't isa. Ito lamang ang dapat natin gawin. Walang salita na kapotan ninyo mga brothers and sisters. Kapotan ninyo mga masamang brothers and sisters. Walang ganitong kautosan. Only pag-ibig lamang. Pag-ibig, mahal. Kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa, anong mangyayari? Makikilala na lahat ng mga tao ang palibang natin, lahat ng mga tao makikilala na tayo'y alakan ni Jesus. Kaya, isang new member sumama sa ating iglesia. Kapag nakita niya ang mga brother sister, kayo, dito mga abukan nila, lagi ko ang masaya. At dito, maraming pag-ibig. Kung kayo, sana siya sasama sa atin. Diba? Pero, sa mata niya, parang ilang mga takot. Siya na sumigaw. Kung kayo, ayaw sumama dito. Alis. Kaya dapat natin ipakita na tayo, tunay na iglesia sa atin, ay tunay na pag-ibig ni Jesus. Napagkata, ito totoong iglesia. Kung kayo, pwede natin tuparin, ito nga ikalawang utos ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya nang iyong salita. Muna, nalikas na ka. Ito ay tunay na iglesia. Tunay na iglesia. At tayo, kung gustong bulan na brothers and sisters, ito baby Christian. Kaya tayo nakaalaga sa mga baby Christian. Romans chapter 14, verse 1. Ang mahina sa mananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang makaway tungkol sa mga puro-puro. Ito, para yung mga basis na mahina sa mananampalataya, may mga matamala brothers and sisters, dapat tumanggap sa kanilang problema ng may pag-ibig. Kung bayo, sila tuloy, lumalago. Ang isang sanggol, wala yung mga problema. Diba? Walang magagawa, iyak, kahit na dumi, yun lang. Mga dagang bata, kapulit. Masway. Pero dahil sa pag-ibig,
okay na. Ito ang iglesia. Unang Korinto chapter 12 verse 25 dito, huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng pagkatulad na malasakit sa isa't isa. Ang mga bahagi magkaroon ng pagkatulad na malasakit sa isa't isa. Lahat ng bahagi dapat makapag-isa. Para dito, ilang bahagi nasa sacrifice. Ilang bahagi parang wala pero mahalaga. At ibig sabihin, ito ang panitin na maliit. Maliit. Para saan? Ito, mahalaga ba ito? Kung walang ito, okay. Pero kung wala ito, paano ako? Paano? Ito na mahalaga. Maliit para walang mahalaga, pero wala ito, siya ay kapansanan ng tao. Tama? Mahalaga ito. At last, paano tayo magmahalan sa di nalitas na kaluluwa? Di nalitas na kaluluwa. Ito, paano pwede natin ibigin sila? Di nalitas na kaluluwa. Paano? Pera? Kung ngayon sa kanila, anong kinakailangan nila? Kung ngayon sila tumutungo sa impyerno, sila mayaman, marunong, maluso, malakas, pero tumutungo sa impyerno. Kaya sa kanila, tayo dapat pagbigay ng buhay, salita ng buhay. Ito'y tunay na pag-ibig sa mga di nalitas na kapwa. Kung ngayon, hindi, brothers and sisters, pero kung sila nalitas, magiging brothers and sisters, ating pamilya. Pero kung ngayon, hindi pa. Kaya di nalitas na pamilya. Sa kanila, ano dapat natin gawin? Ito ay evangelism. Evangelism. Para dito, kailangan ng mga preacher at mga grupo, mga church. Romans chapter 12. Kung paano sa isang katawan ay mayroon tayo maraming mga bahagi. At ang mga bahagi ay hindi pagkatulad ng gawain. Maraming mga ibang bahagi sa katawan. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo. At mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na pagkakaiba ayon sa biyaya na naminigay sa atin. Propesya, paglingkod, pagturo, nangangaral, pagbibigay, namumuno, at may iba-ibang mga position sa iglesia. Maraming mga position. Kaya sa pamamagitan nila, ang lahat ng mga bahagi magkakaisa. Kaya ilang parang mga apostol Pablo. Dito ay hindi talaga apostol Pablo na tagapangaral, apostol at guro. Kasi siya ay nagbabahagi ng ebanghelyo sa maraming mga tao. Kaya ako naman, bilang pastor, ako dapat maghanda ng salita ng ebanghelyo, dapat magpahayag sa maraming tao. Kung kayo, ibang mga bahagi ng iglesia, naghahanda ng mga gusali, mga lamesa, tubig, mga audio, video, iba-iba. Labas, mga makain, mga tubig, lahat. Posisyon ko, ito, preaching. Kayo, mga handa, magluluto, at mga magsunod, maghatid. Marami. Kung ilan ay sakit kung kailangan gamot, may iba, di ba? Malabas, maingay, kung ngayon, lumabas, magpatahilik sa kanya. Ano ito? Mainit kung kayo mga nutripan, mga busan, mga bintana. Ano ito?
Kaya ako at iglesia member sama-sama nag-evangelize. Nag-evangelize sa mga inalitas na kaluluwa, makasalanan sa mundo. Sama-sama. Sama-sama. Ito, may kaaway. May kaaway. Diablo. Ayaw niya itong evangelism. Bakit? Sa pamagang evangelism, ito mawawala sa kanya. Ito pupunta sa Diyos. Kung kayo, ito magiging problema. Kung naintindihan niyo ito, kapag tayo nag-evangelize, Diablo magalit. Kaya ito nakatake sa akin, sa mga iglesia, mga bagong ligtas, marami. Sa kanila naman ito, kumikilos. Buwakang, sa Bible seminar. Siya, buwakang, makinig, naanto ka. Sama-sama. Ito napakalaga dahil ito pinakamahalagang mission ni Jesus Cristo. Marcos chapter 6:50. Sinabi niya sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay marurusahan." Iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kaya tayo, para gawin ng evangelism, tayo nakahanda ng maraming mga pera, mga Bible seminar. Oo, iba-iba. Kaya tayo, lahat ng mga Philippine Commission, sama-sama, nagtatapos ng Bible seminar, upang ibahagi, ipangaral, ang ebanghelyo sa maraming mga Pilipino para maligtas sila. Kung sila naligtas, magiging pamilya natin. Ito'y mahalaga, ito ng mission ni Jesus Cristo. Ito'y ating mayroon ba? Kung ito, isipin natin, kung hindi tayo nag-evangelize sa kanila, kung kayo, okay, kukunin ni Jesus ito, alis. Tama ba? Kung kayo, ano mangyari sa kanila? Lahat itatapos sa impyerno. Mangyayari ito. Kung kayo, paano tayo manalangin sa Panginoon? Panginoon, dali-dali dumating dito, Panginoon. Kung ano mangyayari? Same. Sila, pupunta sa impyerno. Gusto ba niyo? Pero, mabagal. Pagdating ni Jesus, kung kayo, tayo nahihirapan. Panginoon, mahirap. Panginoon, napakahirap ko. Saan dali dumating ang Panginoon? Kung kayo, itatapon ito sa impyerno. Kaya tayo nagtitiis para sa kanila. Diyos naman, ating amang Diyos, yes, sana darating dito. Dahil tayo minamahal niya, kaya ang kanyang puso maala para makita tayo. Sa langit, sama-sama tayo magwahay, sama-sama. Ito'y pangarap ni Jesus Cristo, di ba? Pero bakit hindi pa dumating siya? Dahil sa palibot ninyo, marami pa hindi naligtas. Ito yung ngayong sitwasyon, brothers and sisters. Pati Iloilo, kapag ako nag-ibigay sa mga Pilipino, halos lahat sumama sa akin. Okay, sige, akin na ako sa Bible seminar. Masaya ako. Pero nagsimula na, Bible seminar. Wala. Tinanong ko mga brother, bakit nawala siya? Busy daw. Sa bahay, wala siya. Kaya nalaman ko. Evangelism. Tayo dapat kumara. Ako, tayuan. Kaya, kapag nakita nila ako, ay ako.
Ito napakalaga mga sister. Kung walang tao maliligtas sa kanila, kung darating si Jesus, dahil tapos na, walang maliligtas sa paningin ng Diyos, wala na. Lahat anang ng diablo. Kung ngayon tapos na, walang kadahilan na bakit hanggang ngayon siya ay nagbibigay sa kanila ng chance. Wala. Pero ngayon hindi pa dumating si Jesus. Ano yung sabihin? May kaluluwa na kaliligtas sa paningin natin. Nasaan siya? Hanapin natin siya. Ito yung ating mission. Kaya tumututo kayo sa lahat ng Pilipino. May Bible study na umatin na kayo. Ayaw! Ayaw kayo susunod. Ikaw. Ganito. Hanapin natin. Kaya, kalawang Timothy sa 2 verse 4, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay ng mga patay. Jesus hahatol sa mga buhay sa mga patay. Naligtas, hindi naligtas, diba? Naligtas, may nantimpala. Inaligtas, may kapag-usapan. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang pagpapakita. Inaatasan kita, ipangaral mo ang salita hanggang katapusan. Magsikap ka sa kapanahunan, sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, marangal ka, ng buong pagsitsiyaga pagtuturo. Buong pagsitsiyaga dahil may kaaway, Diablo. Diablo sumasalungat sa atin. Kaya para makahirapan, evangelism. Kaya tayo dapat maghanap at dapat tayo magtiyaga at dapat magturo sa kanila. Anong turo? Ito. Gawat chapter 14, verse 15. Magdala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kamuluang mga bagay nito ay bumalik kayo sa Diyos na buhay. Tumayo kayo, tumungo sa impyerno, tumayo kayo, nakikipag-dito ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya bumalik kayo sa Diyos. Saan dalita natin si Jesus? Balikas ka. Ito yung ating message. Gawat chapter 14, verse 21. Manampalataya ka sa Panginoon ng Kristo at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Ito yung ating mensahe, hindi mo ba? Makinig kayo ng Ebanghelyo at ako dito magtuturo ng Ebanghelyo sa kanila. Ako sila na nanampalataya sa Biblia, sa salita ng Diyos, maliligtas siya. Ako ba siya magiging ating pamilya? Kung siya naligtas, kung kayo, okay, bigyan natin siya ang buong puso natin. Kung kayo siya lumalago, ito yung church. Kaya, ibubo ko, anong dapat natin gawin para sa mga Christian life upang tuparin ang unang utos na ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo? Gawin natin tamang salita at panalangin. At upang tuparin ang ikalawang utos na ibigin mo ang iyong kapwa kaya na iyong sarili, gawin natin ang magandang fellowship para ibigin ang mga naligtas na kapwa at para sa naligtas na kapwa tayo mag-evangelize. Kaya sa pamamagitan ng salita, panalangin, fellowship, evangelism, gaganapin ang ating Kristiyan. Okay, natin yan ito. At patuloy ating church ang papahayag. Maskas tayo sa salita, panalangin, fellowship, evangelism. Sa pamamagitan nito, tutuparin ang pinakaraktakil na kautusan ng Diyos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ang ibigin mo ang kapwa kaya na iyong sarili. Ito mangyayari. Okay? Kaya, pagmahal tayo sa isa't isa. Tuloy, una sa Diyos, tapos sa Francisco, tapos sa mga di naligtas na kaluluwa. Madali. Ako ba? Madali. Pero madali.
Next Friday na, basa ninyo ang Biblia. Huwag awa kung kayo ang biro na ko. Pero sa pamagitan na sasanay, dahil na lumalago ang ating espiritu. Okay, kaya ang dito, matalangin tayo. Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa iyo na pinagbiyaya na nagbigay sa amin ng kanyang mabuting chance na Preacher Life Seminar para palaman kung ang nakagulat ng Diyos. Yung ngayon, natutunan namin na tamang paraan ng Preacher Life. Taway sa pamamagitan ng salita, panalangin, lumalapit kami patuloy sa Panginoon. At sa pamamagitan ng fellowship at ng evangelism, pwede namin ibigin ang aming kapwa. Pero marami kulang kami, kaya patibigay sa amin ang iyong karunungan upang maintindihan tama kung may nakagawa ng Panginoon. At tulungan kami sumunod patuloy sa iyong salita ng Biblia lamang. Lalo na nawala ng mga brothers na Kalawat Church marunong sa Biblia upang makilala si Jesus Cristo. Kung gayon, pwede kami tumakat na matapos na puso sa tamang daan ni Jesus Cristo. Kaya na maraming kahirapan, pagsubok, kapigatian, pwede kami magtagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Hanggang Biyernes, ay patulungan session. Natutulungan lang ng mga brother sister upang patuloy ang katakatasa. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Okay. Maraming salamat sa